Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines nitong Martes na ang Philippine Navy ay gumawa ng mapagpasyang aksyon noong 1997 para gibain ang isang Chinese-erected steel structure sa Scarborough Shoal na kilala rin bilang Baho de Masinloc. Sa isang press conference sa Camp Aguinaldo, binigyan diin ng tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines para sa West Philippine Sea na si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad ang isang makaysaysayang pagkakataon ng pagtugon ng militar sa mga dayong paglusob sa teritoryong karagatan ng ating bansa. Naalala ni Trinidad na tinangka ng Chinese Communist Party na magtayo ng steel structure sa Baho de Masinloc. Bago pa man, dagdag niya mayroon ng mga ulat ng mga bloke ng gusali o konkretong tambak sa lugar kung saan namataan kahapon ng mga lokal media sakay ng eroplano ng Philippine Coast Guard. Nauna rito, nagpaiwatig si Philippine Coast Guard Commandant Admiral Runihel Gaban sa posibleng reclamation activities ng China sa isang media briefing sakay ng BRP Gabriela Silang. Saad niya, yes, in 1997, there was a steel structure erected, a marker that was blown up by our Philippine Navy forces. These were blocks that were installed in Baho de Masinloc during the time of the presence of US bases when Baho de Masinloc was still used as a bombing range by the US Air Force, the US Navy, and I believe by the Philippine Air Force. Nevertheless, we are checking the latest report that these structures were noticed, were spotted. They could be remnants of the old structures that were there on Baho de Masinloc. Kinumpirma ni Trinidad na kikipag-ugnayan ang Armed Forces National Task Force for the West Philippine Sea para masuri ang layunin at pinagmulan ng mga naiulat na estruktura nang idiin sa kung anong partikular na insidenteng maaring mag-udyok sa intervention ng Philippine Navy ngayon, partikular na kaugnay ang kamakailan lamang ang panliligalig ng China malapit sa Pag-asa Island. Sinabi ni Trinidad na anumang escalatory response ay depende sa National Maritime Council at sa mas malawak na patakaran ng ating gobyerno. Idinagdag niya na habang ang militar ay may mga contingency plan sa lugar para sa iba't ibang mga sitwasyon, ang bawat potensyal na tugon ay nakakalibrate batay sa pangkalahatang seguridad at diplomatikong diskarte ng ating gobyerno. Kasunod ng pinakahuling pag-atake ng water cannon ng mga sasakyang pandagat ng China, tinanong din si Trinidad kung isasalang-alang ba ng gobyerno ng Pilipinas ang pagsusulong ng mga pagbabago sa 1951 Mutual Defense Treaty o MDT sa Estados Unidos upang tahasang isama ang maglitong anyo ng hindi nakamamatay na pagsalakay. Pagkatapos ay nilinaw niya na ang pag-amyenda sa MDT ay nanatiling isang desisyon sa antas ng patakaran na kinasasangkutan ng Department of Foreign Affairs at Department of National Defense. Sa kabila ng pagkabahala ng publiko sa paulit-ulit na mga provokasyon ng mga Chino, binigyan diin ni Trinidad na ang militar ay patuloy na nagsasagawa ng nakagawiang ngunit hindi na isa publiko mga operasyon upang igiit ang presensya ng Pilipinas at subaybayan ang mga aktibidad sa West Philippine Sea. Binigyan din niya ang Forces of the Philippines ay aktibong sumusuporta sa Philippine Coast Guard at nakikipag-ugnayan sa iba't ibang international partners upang mapanatili ang maritime domain awareness sa rehiyon. Matagal nang naging flashpoint ang Scarborough Shoal sa alitan sa maritime ng Pilipinas at China. Mula noon ay napanatili ng Beijing ang presensya sa paligid ng lagon ng shoal na umaarang sa mga barkong Pilipino at mga bangkang pangisda sa pagpasok sa nasabing lugar. Samantala, sinabi ng ilang mga US Senators noong Lunes na nanindigan ito sa kalyado nitong bansa na Pilipinas at binigyan din ang kanilang Mutual Defense Treaty matapos magsagupaan ang masasakyang pandagat mula sa China at Pilipinas sa gitna ng tumitinding tensyon sa pinagtatalunang South China Sea. Nauna rito, hinimok ng Foreign Ministry ng China ang Maynila na huwag gamunin ang mga pagsisikap ng Beijing na pangalagaan ang soberanya ng teritoryo at mga karapatan at interes nila sa kanilang 10-dash line pagkatapos ng insidente noong linggo sa Spratly Islands kung saan sinabi ng Pilipinas na nag-deploy ang China ng water cannon at binangga ang isang barko ng VFAR. Saad ni US Senator Roger Wicker, we stand with our Philippine allies as they confront China's dangerous action which undermines regional stability. It said, China's sweeping territorial and maritime claims in the South China Sea and its increasingly aggressive action not only undermine the stability in the region but fly in the face of its prior commitments to resolve disputes peacefully. Ang kumakailang harassment ng China malapit sa Pag-asa Island ay ang pinakamalapit na ganitong insidente sa kapuluan ng Pilipinas dahil naganap ito hindi lamang sa loob ng exclusive economic zone ng bansa kundi maging sa loob ng territorial waters nito, sinabi ng Philippine Coast Guard nitong Lunes.